Hello guys, hello Scorpio. Welcome dito sa aking channel Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Scorpio. Ito ay general reading. Pwede kang makaresonate, so gamitin mo yung intuition. Okay. Penguin. Authentic. Scorpio. Dito sinasabi Scorpio ng barahan mo na kailangan mong mag-reach out doon sa mga tao, kaibigan, kapamilya, karelasyon, or acquaintance, kakilala, in times of need. So, for example, may kasalukuyan kang pinagdadaanan ngayon, Scorpio, na problema, financial, emotional, mag-reach out ka. Kaya wag masyadong ma-pride. And dito sinasabi, mag-reach out tayo doon sa kapamilya natin in times of need. Okay? Yung family daw is siya yung nagbibigay strength sa'yo, lalo na kung may pinagdadaanan kang pagsubok or bagyo sa buhay mo. So, sila yung magiging, parang nakikita ko isang Scorpio ang nagsisuffer alone. So, dito sinasabi reach out, okay? Sinasabi dito na break free from other expectations, but just be yourself, be authentic, be you, parang ganun. So, umalis ka sa, or alisin mo yung sobrang pagpiplease sa mga tao sa paligid mo. Yung parang namumuhay ka sa expectation ng mga tao. So, gawin mo kung ano yung gusto mo, mamuhay ka ng malaya, break free, okay? So, ito siya. Sinasabi dito, gawin mo yung lahat ng gusto mo, mamuhay ka ng libre, mamuhay ka ng malaya, kasi parang nakikita natin dito, masyado kang nag-iisip kung ano yung sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Parang lahat ng action, movements mo ay nakadepende sa sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Okay. Appetite, progress, not perfection. Diba? So, itong barahan na ito is resonated din sa first card mo na yun. Mamuhay ka ng totoo. Mamuhay ka ng pinapakita kung anong totoo sa'yo. Kailangan mong matutunan yung pagiging ikaw. Diba? Progress, not perfection. Walang perfect dito sa mundo. So, small progress, still progress. So, wag mong maliitin yung sarili mo. Wag kang mag-self-pity. Wag kang masyadong nagbibigay sa ibang tao na napapabayaan mo na yung sarili mo. Okay? Wag mo din i-compare yung sarili mo sa ibang tao or i-judge mismo yung sarili mo. Instead, mag-focus ka sa kung ano yung blessings, kung hanggang saan ka na nakarating, and kung ano yung mga lessons na natutunan mo along the journey. Okay? So, nakikita natin dito, may mga Scorpio na masyado kayong focus sa nangyayari sa paligid mo. Parang feeling mo mas masaya si ganito, ganyan. Mas kontento si ganyan, ganito. Yung parang masyado mong tinitingnan yung other side na hindi mo na-appreciate yung mga blessings na meron ka. Dito sinasabi na wag mong i-compare yung sarili mo yun. Appreciate, be thankful, be grateful. Iwasan mo yung people please, iwasan mo yung ibigay yung lahat ng energy mo, yung strength mo, yung pagmamahal, oras sa mga tao sa paligid mo na nakakalimutan mo ng importante ka din. Okay? Wow! So, itong two cards na to is number 4 and 3. Isang Scorpio ang posibleng marireclaim niya yung power niya. Reclaiming of power to, like for example, several months, 4 months or 4 years, 4 weeks, 4 days kang nagsasuffer emotionally and financially. Nakikita natin dito na marireclaim mo yung power na ito. May babalik sa'yo or ibabalik sa'yo ng universe. So, if for example, ang nakikita natin dito is trabaho. Like for example, sa trabaho, may na-lay off na terminate yung contract ng Scorpio, and posibleng ibalik sa'yo yon or ibalik ka sa trabaho, parang ganun. So, may iba sa inyo na nabawasan yung sweldo, posibleng ibalik yun sa inyo. So, 3 of Cups, nakikita ko na sobra kang masaya dahil dito sa
parang progress or para dito sa blessings na posibleng makakamit mo ulit or ibabalik sa ng universe. So, nakikita natin yung empowerment. So, sinasabi sa'yo dito, gawin mo yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin, break free from people's judgment, diba? So, huwag kang masyadong nakatingin sa labas. Okay? Okay, so nakikita natin isang Scorpio maganda yung takbo ng kanyang financials sa mga susunod na taon. Ito yung future. Okay, so napipredict natin. If for example, kung anong ginagawa mo sa ngayon, like kung ano yung actions mo, anong behavior mo, habits mo, kung ipagpapatuloy mo yan, like yung ipagpatuloy mo ba na gawin, talagang darating ang araw na you will be financially stable and secure. Diba? Yung parang kung anong ginagawa mo sa ngayon, ituloy mo lang kasi sa future, sa susunod na taon or susunod na mga journey mo, ay posibleng ibabalik yan sa'yo tenfolds in usaping financial. Okay? So, like for example, nagsasacrifice ka ngayon, nag-a-apply ka ng trabaho, tuloy mo lang yan kasi makukuha mo kung ano itong deserve mo na success. Okay, balita, good news, communication, choices, decision making. Ang nakikita ko, merong Scorpio dito na posibleng makakatanggap sila ng balita, information, any types ng subject ito na pwedeng bago sa'yo or pwedeng alam mo na. So, nakikita natin dito na mahihirapan ka. Okay? Like, for example, isang balita ang matatanggap mo, mahihirapan kang magdesisyon dito. Etong 5 of Wands na to, so parang mag-aaway-away yung puso at isip mo, 'di ba? Yung parang hindi ka makapag-decide. Parang nakikita natin na yung balitang matatanggap mo is magdadala sa iyo ng confusion, pagkabalisa, kasi mababalisa ka hindi mo alam kung anong gagawin mo or ano yung choice or ano yung option na posibleng gawin mo. So, isipin mo na kung ano man itong mararamdaman mo sa ngayon, it's just a temptation. Okay? So, ang gawin mo daw is lumabas ka sa comfort zone mo. Okay, so may decision kang kailangan na gawin. May natanggap kang balita. For example, natanggap ka sa isang company na pinag-a-applyan mo. Sinasabi dito, lumabas ka sa comfort zone mo. So, ibig sabihin, gawin mo kung ano yung hindi mo dati ginagawa. Okay? Sundin mo kung ano yung parang, like for example, gawin mo kung ano yung bagay na hindi mo pa nagawa. Yung parang hindi ka komportable. Okay? Sa una mahirap, 'di ba? Kasi parang risky decision 'yan. 'Yun, 'di ba? Zero the full. So, sinasabi sir dito, lumabas ka sa comfort zone mo. Okay, labas. Lumabas ka sa comfort zone mo. And at the same time, take risky decision. Mahirap gawin, pero sinasabi sir dito na ito yung tama. And nakikita ko sir dito na sa 4 of Swords ka. Yung 4 of Swords is parang kailangan mong pag-isipang mabuti. So, tama naman siya. If hindi ka masyadong parang hindi ka naniniwala na ito ay para sa'yo, ganyan-ganyan, pag-isipan mo mabuti. Okay? Pero, sinasabi na yung solusyon mo dito or yung gagawin mo is dapat sa labas ng comfort zone mo. Kasi kung patuloy kang nag-i-stay sa comfort zone mo, sa komportable mong lugar, komportable zone, komportable, mahihirapan kang mag-move forward. Kasi pag komportable tayo, wala nang movement stagnation na yan diba? So, zero the full, sinasabi sir na huwag kang masyadong mag-alala kasi may incoming new beginnings dito na pwedeng makatulong sa'yo para makaraos ka sa usapang pera. Nakikita mo to ng King and Queen of Pentacles, the feminine masculine ng money. Balance siya. So, sinasabi sa'yo na may incoming financial wish fulfillment siya. Okay? So, meron kang mga hindi itinutuloy ng mga plano sa buhay, trabaho, relationship, lalo na yung pag-abroad or paglilipat ng trabaho or bahay. Nakikita ko sir dito na may iba sa'yo hindi makatulog sa gabi kasi isip ng isip kung tama ba tong desisyon ko or tama ba tong ginagawa ko. Sinasabi sir dito ng baraha, kalmahin mo ang sarili mo, kalmahin mo yung emosyon mo kasi nasa tamang direksyon ka. Okay? Etong mga nahang or mga hindi natutuloy na mga
plano mo sa buhay. Pag natuloy yan, siya yung pwedeng magdala sa'yo ng freedom. Kasi may freedom dito in new beginning. So, sinasabi ng barahan na kalmahin mo ang iyong sarili and unahin mo kung ano yung pwedeng magbigay sa'yo ng peace and harmony. Like, okay, magde-decide ako ngayon. Okay? Nahihirapan ako eh. Anong gagawin ko? Ang gagawin ko is, yung decision na susundin ko is yung alam ko na magbe-benefit sa akin or magbe-benefit sa peace of mind ko. Hindi magbe-benefit sa mga tao. Okay? So, thank you guys. Bye!